Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Bising at Habagat ang ilang lalawigan sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ilang paaralan nagsuspende ng klase. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa report. Sa pinakahuling tala ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Center, aabot sa 73 na pamilya o 168 na individual ang apektado ng bagyong Bising at Habagat sa Benguet. Sila ang mga biktima ng mudslide sa Barangay Virac, Itogon, Benguet. 12 na pamilya ang nawalan ng bahay matapos matabunan ng putik. Sinuspindi muna ang pasok ng mga mag-aaral sa barangay dahil nagsilbing evacuation center ang mga classroom. At nabigyan naman na sila ng karampatang mga relief goods, mga assistance ng DSWD, ng probinsya ng Benguet, pati si Congressman Yap ay nagbigay din ng mga ayuda sa ating mga kababayan doon sa Itogon. Kasama na rin ng munisipyo natin, mga barangays. Tulong-tulong po tayo doon, nagbayanihan po sila para mabigyan ng suporta yung mga nailikas ng mga pamilya doon sa Virac, Itogon. Hindi na bago ang mga insidente ng landslide sa bayan ng Itogon. Ayon sa alkalde, malambot na kasi ang lupa dahil sa ilang araw na pag-ulan. Nananatili pa rin ang direktiba ng Mines and Geosciences Bureau sa pagtigil ng operasyon ng small-scale mining. Inirekomenda rin na ma-demolish ang mga shanty na nasa high-risk areas sa Itogon. Under monitoring niya, makikita tayo kasi matkat nga itong baseline. Matkat nga itong magbabanga taga. So nga nakamonitor mo ti NDR nyo tayo, di para sa official. Kaya nag-iti umilimot lang. Di datong majay, nag-evacuate tayo rin sa tips na. Samantala, nagkaroon naman ng pagguho ng lupa sa Cannon Road malapit sa Viaduct Tunnel kagabi, kaya pansamantalang isinara ang kalsada. Bukas na ang Cannon Road ngunit para sa mga light vehicle lamang. Pinayuhan muna ang mga heavy vehicle na dumaan sa ibang ruta gaya ng Marcos Highway at Asin ng Alisan San Pascual La Union Boundary Road. Ang DSWD naman, aabot sa mahigit 50,000 ang nakahandang family food packs at mahigit 22,000 ang non-food items para sa Cordillera Region. Tiniyak ng ahensya na sapat ang supply at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pagbibigay ng ayuda sa mga mangangailangan. Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense na maging alerto ngayong nararanasan ang habagat. Maging alerto po tayo at maging handa sa posibleng preemptive evacuation. Mag-preemptive evacuate po tayo kung kinakailangan la. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nakatira sa mga landslide or flood-prone areas, siguraduhin natin na alam natin kung saan yung mga pinakamalapit na safe na lugar at mga evacuation centers para meron po tayong mga contingencies. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.